Okay? So sabi dito, verse 45, then standing that they might understand the scriptures. Oh, tinulungan naman niya ang kanyang mga alagad, binuksan ang kanilang pag-iisip upang madali silang umunawa doon sa mga nakasulat. Kasi yung ipinangaral niya sa kanya, tinuturuan niya base doon sa Holy Scriptures, yung Old Testament Scriptures. Yeah. Verse 46, and said unto them, thus it is written, and thus it behoved Christ to suffer. Right? So, malinaw po yung sinasabi doon na hindi ginamit ni Jesus Christ yung 40 days na pag-stay niya dito para mag-tour sa Jerusalem as a tourist. Hindi mamamasyal lang, ganyan, hindi po. Sinaalang-alang lang niya yung kanyang misyon na meron siya dahil alam niya na siya ay aalis at maiiwan itong natutuo nga na itong si Kristo na kanilang sinasampalatayanan ay ito na yung totoong Kristo na kanilang na pwede na nilang matibay na sasabihin na kilala ko kung sino yung aking sinasampalatayanan. The events of Christ's life, His death and resurrection, the prophecies pointing to these events, the mysteries of the plan of salvation, the power of Jesus for the remission of sins, to all these things they had been witnesses and they were to make known to the world. Yan. So, ito pala, pati yung mysteries of the plan of salvation, isinalaysay ni Jesus sa kanila. No wonder na nung sila'y nangaral, ay alam na nila kung ano ang kanilang ipinangangaral kasi sineminar pala sila ni Jesus Christ bago siya umakyat doon sa langit. Okay. At pagkatapos ng seminar, siyempre na-train na sila. Ano ang iniutos ngayon ni Jesus Christ sa kanila? Matthew 16 verse 15 to 16. And He said unto them, go ye into all the world and preach the gospel to every creature. He that believeth and is baptized shall be saved, but he that believeth not shall be damned. Yan. So, natural lang na after ng seminar, susuguin sila. Kasi hindi naman pwedeng before the seminar sila susuguin na mangaral. Hindi pa nga nila alam kung ano ipapangaral nila. So, matapos na sila na seminar, meron na silang kaalaman tungkol sa mystery of salvation. Alam na nila kung ano ang basehan kung bakit si Kristo ay namatay, nabuhay muli, ay dahil sa nakahula. Ayan. So, with all those knowledge, na na sila, na-confirm na yung pananampalataya nila, kaya sabi ng Panginoon, now you are ready. You have to go into all the world to preach the gospel to every creature. Okay, sa Matthew 28 verse 19 to 20, sabi niya, go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you, and lo, I am with you always, even unto the end of the world. Merong nagsasabi na ito daw portion dito na baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Ghost. Wala daw sa original na manuscript. Pero yan ay allegation lang yon. Wala pong patutuhanan, walang patutuo yon. Ang totoo, yung portion na ito, totoo na some other Greek manuscript ay wala. Pero meron namang other manuscript na mayroon. Kaya sabi ng iba, ang tama daw ay yung walang ganun, baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Yan ang allegation nila, yun daw ang tama. Mali daw yung merong baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Pero hindi rin totoo yun. Wala naman silang patunay na yun yung tama. Kasi sa ibang manuscript meron. So, paano kung yung totoong nangyari ay yung meron yung totoo, tapos hindi mo pinaniwalaan? Hindi, mali ka na naman. Ayan. Kaya
tanggapin natin na ito po ay kumpleto. Meron po ito dahil sa ibang manuscript ay talagang totoo naman na meron. Okay. And then sa Acts of the Apostles, page 27, sabi, before ascending to heaven, Christ gave His disciples their commission. He told them that they were to be the executors of the will in which He bequeathed to the world the treasures of eternal life. You have been my witnesses of my life of sacrifice in behalf of the world, He said to them. You had seen my labors for Israel, and although my people have rejected me, they shall have still another opportunity of accepting the Son of God. You have seen that all who come to me confessing their sins, I have freely received. Him that cometh to me, I will in no wise cast out. To you, my disciples, I commit this message of mercy. It is to be given to both Jews and Gentiles, to Israel first, and then to all nations, tongues, and people. All who believe are to be gathered into one church. Yan po ang magandang iniwan niya na mensahe doon sa kanyang mga alagad bago siya umakyat sa langit. Okay. So, ano po ang sunod na nangyari dito nung natapos na yung seminar at binigay na yung commission sa kanila? Ating basahin. Nung natapos na niya, maano na siya, yung kanyang loob, magaan na ang kanyang loob na umakyat, pumunta sa langit kasi nga, tapos na yung kanyang mission dito sa lupa. Kailangan na po babalik siya doon dahil meron pang gawain na dapat niyang gampanan doon sa langit para sa ikakukumpleto ng plano ng kaligtasan. Dahil hindi pa naman tapos, meron pa siyang gawain na dapat gampanan. So, Luke chapter 24 verse 50 and 51. Basahin po natin. And He led them out as far as to Bethany, and He lifted up His hands and blessed them. And it came to pass while He blessed them, He was parted from them and carried up into heaven. So, yan. Nag-farewell na pala si Jesus sa kanila. Natapos na yung kanyang seminar, yung kanyang commission sa kanila. Kaya, nagpaalam na siya. So ngayon, sinamahan naman ng mga alagad niya siya. O, sige, ihahatid na namin kayo para bang yung magpapaalam na sinamahan sila doon sa daan. Hanggat di nga nila alam kung saan siya mag-akyat, magsimula na umakyat doon sa langit. But anyway, sila po ay naglalakad at hanggang sa nakarating na doon sila sa Bethany. At nung dumating sila doon sa place na kailangan talagang doon siya aakyat doon sa langit, ay sabi dito, He lifted up His hands and blessed them. And it came to pass while He blessed them, He was parted from them and carried up into heaven. Ayan. So parang yung nakikita ng mga naghahatid ng mga kamag-anak nila sa airport, na pagkatapos dumating sa airport ay magbababay at makikita nila doon na papasok, tapos aakyat na doon, mag-check-in. Pag nag-check-in, hindi na nila makikita, nandun na sa loob, kaya pumupunta na sila doon sa area na doon doon nila babantayan yung paano ba lilipad yung eroplano na magdadala sa kanila. Ayan. So, ganun po ang senaryo na nangyari dito. Pero hindi naman eroplano ang sinakyan ni Jesus Christ. Nakita nila bodily na yung katawan niya ay umaakyat talaga. Yan po ang hindi nila malilimutan sa tanang buhay nila yung nakita nila na yon. Sa Acts chapter 1 verse 9 to 11, ganun naman ang pagsaysay din. Pagsalaysay. And when He had spoken these things while they beheld, He was taken up, and a cloud received Him out of their sight. And while they looked steadfastly toward heaven as He went up, behold, two men stood by them in white apparel, which also said, Ye men of Galilee, why stand ye gazing up into heaven? This same Jesus which is taken up from you into heaven shall so come in like manner as ye have seen Him go into heaven. Ayan, pinaliwanag na ng angels nito
sa kanila na, bakit kayo nakatingala na tumitingin sa langit? Itong si Jesus na nakita nyo, kung paano nyo siya nakita na umaakyat doon sa langit, ganon din na He will come in like manner as ye seen Him go. So ang pinaka-point dito, kung paano siya ay nakitang umakyat, makikita din siya kung siya ay babalik. Ayan. So unawain po natin ng tama itong talata kasi mali ang unawa ng iba eh. Sabi ng iba, kung paano daw na si Jesus noong umakyat, ay kakaunti lang yung nakakita sa kanya. So pagdating niya sa second time, kakaunti din ang makakita. Magiging local events lang. At kung paano na yung doon, nakakita yung mga believers lang. So sa second coming, mga believers lang din ang makakakita. Pero hindi po yun yung pinakapunto. Yung kino-compare dito, hindi yung pagiging local event o hindi kung ilan ang nakakita. Kundi, kung paano daw na siya nakitang umakyat, ganon din na pagdating niya ay makikita din siyang bumaba dito sa lupa. So makikita yung pagdating ni si Jesus Christ. Yon yung ini-stress o ini-emphasize ng sentence. So meron mga kasi ditong mga tao na Kristiyano rin na ayaw maniwala na sa second coming ni Jesus, si Kristo daw ay makikita. Akala nila yung makakakita daw, makikita, pero gamit sa tinatawag na mata ng pananampalataya. Yung daw, the eye of faith. So mga lang ang nakakakita, yung mga nananampalataya. Tapos hindi pa literal na ang gagamitin nila para makita ay hindi yung mata, yung physical eye, kundi yung mata daw ng pananampalataya. Pero hindi rin tama dahil ang sabi dito nung umakyat si Kristo, ano bang ginamit nila para makita nila siyang umaakyat? Mata ng pananampalataya o yung kanilang mata, literal na matang dalawa? Physical eye ang ginamit nila nung nakita niyang umakyat. Kaya physical eyes din ang makakakita sa kanyang pagbabalik. Yun po. Kaya correction po doon sa mga nahawaan ng maling aral tungkol sa second coming. Okay. Ngayon, nung natapos po na umakyat si Jesus Christ doon sa langit, ano ba ang nanatili sa kanila na para bang source of their joy? Spirit of Prophecy Volume 3, page 254. The most precious fact to the disciples in the ascension of Jesus was that He went from them into heaven in the tangible form of their divine Master. Yan. The very same Jesus who had walked and talked and prayed with them, who had broken bread with them, who had been with them in their boats on the lake, who had sought retirement with them in the groves, and who had that very day toiled with them up the steep ascent of Olivet, had ascended to heaven in the form of humanity. And the heavenly messengers had assured them that the very same Jesus whom they had seen go up into heaven should come again in like manner as He had ascended. This assurance has ever been and will be till the close of time the hope and joy of all true lovers of Christ. Yan ang hope and joy of all true lovers. Ano yon? Yung reality na Jesus ascended to heaven in bodily form and the assurance that He will so come again in bodily form as He has ascended. At makikita. Ayan po. So, tuloy po natin. Ang sunod po na ating tutunghayan ngayon is yung katanungan. Bakit po yung ascension ni Jesus Christ ay magandang balita? Why is the ascension of Jesus Christ good news para sa atin, mga minamahal? Number one na reason. The ascension of Jesus is good news because it assures us of a place among the mansions in heaven. Ayan, mga kapatid. Yun pong ascension ni Jesus Christ ay napakagandang balita sapagkat yun po ang magbibigay sa atin ng assurance o kasiguruhan na meron po tayong lugar doon sa
mga mansion sa langit. Meron po tayong lugar na kalalagyan doon sa langit. Pero tandaan natin, yung kalalagyan natin doon, hindi bakasyonan lang yun, hindi permanente. Kasi ang permanente na tirahan para sa atin na mga maligtas, dito rin sa lupa. Sabi nga ng Matthew 5 verse 5, the meek shall inherit the earth. At saka sa Psalms 39, sabi din, the righteous shall inherit the land. Ayon, so talagang dito po ang ano. At sabi doon sa 2 Peter 2 verse 2 ba yun? O 3 verse 12 na tayo po ay hinihintay natin yung new heaven and the new earth. Okay. So, ang magandang balita dito ay meron tayong assurance na doon sa langit meron tayong bahay bakasyonan na inihanda ng Diyos. Samantala na itong lupa na ito ay gagawin ito sa darating na panahon na presuhan para kay Satanas at sa kanyang mga anghel na masasama, ay doon muna tayo dadalhin. Okay. Saan po natin mababasa yon? John chapter 4 14 verse 1 to 3. Okay, ulitin ko, John 14 verse 1 to 3. Let not your heart be troubled. Ye believe in God, believe also in me. In my Father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you, I go to prepare a place for you. And if I go and prepare a place for you, I will come again and receive you unto myself, that where I am, there ye may be also. Okay, unawain na naman natin ito ng maayos dahil meron na naman yung maling pangunawa dito eh. Anong sabi ni Jesus? Siya po ay mauuna doon daw, pupunta sa langit at ipaghahanda niya ang kanyang mga alagad ng lugar. I go to prepare a place for you. At kapag nakahanda, saka siya babalik para kukunin sila at dadalhin doon sa lugar na kung nasaan siya, doon din sila. Yun po yung sinasabi ni Jesus Christ. Ano po yung mali na unawa na sinasabi ko? Alam nyo ba? Mga minamahal na mga kapatid, sabi kasi ng iba, at yon ay umiiral na naman na aral ngayon, na ito palang mga Kristiyano, hindi na nila kailangang hintayin si Jesus na magbalik pa. Kasi nauna si Jesus na umakyat, nakdala ang katawan niya, pero pag sila'y mamamatay, susunod ang kanilang kaluluwa doon. Yun na naman ang ano doon. Saan kaya nila nabasa eh? Wala naman eh. Kung susunod pa, sino pang susunduin niya dito sa lupa? Kung susunod sila doon sa kanya pag sila'y namatay. Wala. Hindi na sinabi dito na ako'y pupunta doon sa langit, maghahanda ako ng lugar, at kapag namatay kayo, susunod kayo sa akin. Wala pong ganun eh. Kaya ituwid po natin ang ating pangunawa dito sa Biblia. Ang sabi niya, hintayin ninyo ako. At kapag nakahanda na yung aking lugar doon, ay ako'y babalik. Yun, siya ay babalik. Babalikan niya tayo at kukunin. Hindi yung tayo ang susunod sa kanya doon. Pag susunod tayo, sino bang, alam nyo ba ang daan kung paano papunta doon? Anong sasakyan? Wala. Sabi nila, yung kaluluwa marunong naman lumipad. Saan ka nakakita ng kaluluwa na marunong na lumipad? Wala po yan sa Bible, mga minamahal na mga kapatid. Okay, tuloy po natin. Napakaganda yung ascension ni Jesus Christ dahil nagpapakita na maghahanda siya ng talagang bakasyonan natin doon. So by the time na siya po babalik dito at dadalhin niya tayo, hindi na natin problema dahil ready na yun. Ready na yung titirahan natin doon. Okay, number 2. Bakit magandang balita yung pag-akyat ni Jesus doon sa langit? The ascension of Jesus is good news because it makes possible the coming of another comforter, which is the Holy Spirit. Yan. Yan ang another good news. John 16 verse 5 to 7. Sabi niya, but now I go my way to him that sent me, and none of you asketh me, whither goest thou? But because I have said these things unto you, sorrow hath filled your heart. Nevertheless, I tell you the truth.
It is expedient for you that I go away, for if I go not away, the Comforter will not come unto you. But if I depart, I will send him unto you. So, imagine niyo yung senaryo, mga kapatid. Sa chapter 14, nagsabi na si Jesus na siya ay babalik sa kanyang ama doon sa langit. Iiwanan na sila. Pero may magandang balita na sinabi niya na pupunta doon pero maghahanda ng lugar at siya ay babalik. Nung narinig, napansin ito ni Kristo sa kanila na because I have said these things unto you. Ano ang naging reaksyon nila? Sorrow hath filled your heart. Parang nalungkot sila kasi iiwanan nga ni Jesus. Kaya yung kinomfort niya sila. Sabi niya, huwag kayong mag-alala na ako iiwanan ko kayo. I tell you the truth, sabi niya. It is expedient for you that I go away. Sabi niya expedient. Ano sa Tagalog kayo ang expedient? Mas mabuti para sa inyo na ako ay pupunta. Tapos ibinigay niya yung rason. Kasi ang natural na feeling ng mga disciples, mas maganda sana hindi nyo kami iiwan para tuloy-tuloy na tayong magsasama. Pero sabi ni Jesus Christ, alam nyo, yun lang ang perception ninyo, pero sa totoo lang, sasabihin ko sa inyo, mas ikabubutin nyo yung ako ang makaalis. Alam nyo kung bakit? Okay, pag magsama-sama tayo, kaya ko kayong i-comfort. Kasi pag may problema kayo, linalapitan nyo ako. Inaaliw ko kayo, pinapayuhan ko kayo, maganda. Kaya lang, pag hindi ako pupunta, ako lang ang nandito, ako yung comforter ninyo. Pero alam nyo, mas maganda na akong aalis. Kasi kung ako'y aalis, ay ipadadala ko naman yung ibang mang-aaliw sa inyo. May papadala niyo yung ibang mang-aaliw sa kanila. At ito nga yung Holy Spirit. I will send him unto you. Anong kaibahan? Bakit mas makakabuti yung siyang pupunta at saka yung Holy Spirit ang darating na papalit sa kanyang presensya? Kasi yung Holy Spirit, pagdating niya, wala siyang laman at buto kagaya ni Jesus Christ na nung dumating dito sa lupa, naipanganak. Yung Holy Spirit pag darating, hindi naman siya maipanganak na isang baby. So ang kagandahan doon, meron siyang spiritual body na may kakayahan na parang may access siya doon sa lahat ng mga tao. Kasi kung si Kristo ang manatili dito sa lupa, okay, kung nandun siya sa Jerusalem, paano naman tayo dito sa Pilipinas kung kailangan natin ang kanyang comfort, hindi natin siya makakausap. Kasi nandun nga siya, bodily form. Hindi siya pwedeng, he cannot be present in two places at the same time because of his human nature na dala niya. Pero yung Holy Spirit, pag siya dumating, ang kagandahan doon ay malaki ang kanyang maitutulong. Kasi he could be present in two places or three places at one time. Kung paano mangyari, yun ang kapangyarihan ng Spirit. Yung Diyos na Espiritu. He could be present anywhere, anytime. Kung paano mangyari, that is beyond our imagination. Dahil hindi pa natin nakikita. Yan po. So, Desire of Ages, page 669, ganito ang paglilinaw. The Holy Spirit is Christ's representative, but divested of the personality of humanity and independent thereof. Cumbered with humanity, Christ could not be in every place personally. Ayan. Yan ang deficiency o kakulangan ni Jesus as a comforter because he is cumbered with humanity. So he could not be in every place personally. Therefore, it was for their interest or therefore benefit, it was expedient that he should go to the Father and send the Spirit to be his successor on earth. No one could then have any advantage because of his location or his personal contact with Christ. By the Spirit, the Savior would be accessible to all,
In this sense, He would be nearer to them than if He had not ascended on heaven. Okay. Ito pa lang si Jesus Christ, siya ang magiging successor, Holy Spirit, magiging successor ni Jesus Christ dito sa lupa. Ang ibig sabihin doon, gusto niya na isipin ng mga disciples na pag nandito yung Holy Spirit, siya na yung mag-represent kay Jesus Christ sa kanila. So pagka kinakausap mo yung Holy Spirit, isipin mo na para mo na rin kinakausap yung si Jesus Christ. Although wala si Jesus Christ na personally dito, di mo makakausap, pero yung presence ng Holy Spirit, yun na ang bali presensya ni Jesus Christ. Ganon naman yung nature ng representative. He will act in the place of the one He represents. Ayan. So, in that sense, si Kristo parang hindi na rin niya tayo iniwanan. Literally, iniwanan niya yung mga disciples niya. But, when the Holy Spirit comes, that is His representative. So, in the sense, hindi na sila pinabayaan. Parang siya na rin ang dumating, parang lang hindi siya yung literal na dumating, pero successor niya yung dumating. So, parang ano na rin, na mas malapit pa daw siya kaysa nung hindi siya umalis. In the sense na yung Holy Spirit is accessible to all. Yan po. So, gaano ba kamahalaga yung gawain ng Holy Spirit para sa atin? Importante ba yon? O hindi? Meron siyang magagawa ang Holy Spirit na mas higit pa sa ginawa ni Kristo, nagagawa ni Kristo noon dito. Pero hindi yan, iba yung gawain niya, iba naman yung ginawa ni Jesus Christ nung siya nandito. So, una, He would teach us all things. John 14 verse 26. He shall teach you all things and bring all things to your remembrance whatsoever I have said unto you. Ayan po. Nung si Jesus ay nandito, tinuturuan naman niya yung mga disciples. Nakita naman natin, binasa natin kanina na within 40 days after the resurrection, tinuruan niya sila, sineminar. At saka yung hindi nila naintindihan during the 3.5 years na tinuruan sila, ipinaintindi niya sa kanila within 40 days. Ayan. Pero yung Holy Spirit, itutuloy niya yung pagtuturo sa kanila. Bakit? Kasi sabi nga ni Jesus Christ na meron pa siyang mga bagay na gustong sabihin pero hindi pa kaya ng mga disciples na ma-assimilate. So sabi niya, yung Holy Spirit, itutuloy niya yung pagtuturo sa kanila. Number 2, He would guide us into all truth. John 16 verse 13. He will guide you into all truth. For He shall not speak of Himself, but whatsoever He shall hear, that shall He speak, and He will show you things to come. Number 3, He would give us power to obey. Yan. Nakahula yan sa Ezekiel 36 verse 26 to 27. And I will put my spirit within you and cause you to walk in my statutes, and ye shall keep my judgment and do them. Yan po. Number 4, He would strengthen us and make us understand deeper the love of God. Kaya sa Romans 5 verse 5, and sabi niya doon, the love of God is shed abroad in our hearts by the Holy Ghost which is given unto us. Sa Ephesians 3 verse 16 to 19, the Holy Spirit will strengthen us with might. Yan. He will strengthen us with the might of the Holy Spirit. And that we may be able to comprehend with all sense what is the breadth and length and depth and height, and to know the love of Christ which passeth knowledge, that ye might be filled with all the fullness of God. Yan po. And number 5, the Holy Spirit would help us to overcome the lust of the flesh. Sa Galatians 5 verse 16 to 21. This I say then, walk in the Spirit, and ye shall not fulfill the lust of the flesh. Ayan po. And number 6, He would reproduce in us the character of Jesus. Sa Galatians 5 verse 22 to 25, na sinalaysay kung ano yung mga fruits of the Spirit, which is love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith, meekness, temperance.
Against such thing there is no law. And they that are Christ have crucified the flesh with the affections and lusts. If we live in the Spirit, let us also walk in the Spirit. At in that way, yung ugali ni Jesus na ito na love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, meekness, temperance, and other things ay ma-reproduce sa ating buhay. Okay. Number 7, He would intercede for us. At tutulungan din niya tayo sa pananalangin. Sabi doon, for we know not what we should pray for as we ought, but the Spirit itself maketh intercession for us with groaning which cannot be uttered. Yan. So yan po yung 7 na nagagawa na itutulong ng Holy Spirit para sa atin. Kaya napakahalaga po na si Kristo ay pumunta doon sa langit para yung Holy Spirit ay makarating naman at makakasama natin, dahil napakahalaga pala ang gawain ng Holy Spirit sa ating buhay. Yan, bilang mga Kristiyano. So, sa sanglibutan ay meron din siyang magandang gawain para sa sanglibutan. Mababasa naman yan sa John chapter 16 verse 8 to 11. Okay. Number 3 reason kung bakit na good news yung pagpunta ni Jesus Christ doon sa langit, it's because the ascension of Christ made possible the outpouring of the Holy Spirit's power under the figure of the former rain. Yan. So maliban po, yung iba po kasi yung pagbibigay ng Holy Spirit para manahan dito sa atin. Iba naman yung pagbibigay ng kapangyarihan ng Holy Spirit. Remember na yung yung Holy Spirit, merong may yung pagpanahan niya dito, meron pang magagawa siya na iba. Yung pagbibigay ng kapangyarihan ng Holy Spirit na yon, yung tinatawag na miracle working power. Yan. Acts chapter 1 verse 8, but ye shall receive power after that the Holy Ghost is come upon you, and ye shall be witnesses unto me both in Jerusalem and in all Judea and in all Samaria and unto the uttermost part of the earth. Okay. So, yan po ang inihanda ng Diyos na tulong para sa kanyang church. Para matupad yung Great Commission, pinakailangan na they have to receive the power of the Holy Spirit. Dahil kung hindi nila matanggap yon, yung effort nila kulang. They cannot fulfill the Great Commission without the power of the Holy Spirit. Yan. So, natanggap ba nila ng power? Natanggap. Kailan po? Okay. 10 days after ng ascension ni Jesus Christ, tinanggap na nila yung promised power. At ito nakarecord sa Acts chapter 2 verse 1 to 4. And when the day of Pentecost was fully come, they were all with one accord in one place. And suddenly there came a sound from heaven as of a rushing mighty wind, and it filled all the house where they were sitting. And there appeared unto them cloven tongues like as of fire, and it sat upon each of them, and they were all filled with the Holy Ghost, and began to speak with other tongues as the Spirit gave them utterance. Ayan po ang nangyari. So, dumating po yung Holy Spirit and imparted to His disciples the promised power. And then they were able to speak in other tongues. At yung pang speaking in other tongues at that time was very, very important for the fulfillment of their commission. Ayan. So, in connection with what event was the promised power given? Ano bang event? May alam ba kayong event doon sa langit na nangyari na yun ang dahilan kung bakit ibinigay itong kapangyarihan? Basahin po natin ang Acts of the Apostles, page 38. Remember na nung si Kristo ay umakyat, 40 days after ng kanyang resurrection, meron pang 10 days bago dumating yung day of Pentecost. So during that 10 days na nandun siya sa langit, they made arrangement. Gumawa sila ng arrangement for his coronation. Kasi siya ay dapat iluluklok doon na gagawa sila ng ceremony
na siya po ay iluluklok bilang pare, king and prince. So, basahin natin, Acts of the Apostles, page 38. Christ's ascension to heaven was the signal that his followers were to receive the promised blessing. For this, they were to wait before they entered upon their work. When Christ passed within the heavenly gates, he was enthroned amidst the adoration of angels. As soon as this ceremony was completed, the Holy Spirit descended upon the disciples in rich currents, and Christ was indeed glorified, even with the glory which he had with the Father from all eternity. So meron palang ceremony na ginawa doon sa langit. That is the ceremony of his enthronement. Ibig sabihin, kagaya ng every president, di ba? Every president, pag elected, bago siya formal na magsimula doon sa kanyang gawain as a president, dapat na siya ay ma-enthrone muna. Anong tawag doon sa ibang salita? Dapat siya ay mailuklok. Mag-upo. At may ceremony na gagawin, pupunta yung Supreme Court judge, tapos siya doon ay nakalimutan ko yung term doon. Pledge. Mag-pledge siya. Yan po ang ceremony na gagawin. And then, from that day, yun na doon magsisimula yung kanyang gawain bilang presidente. So, ganun din po ang nangyari doon kay Jesus Christ. He was enthroned amidst the adoration of angels as our high priest and king at the same time. And after this ceremony was completed, that's the time that the Holy Spirit descended to the disciples. And having received the promised power, ano po ang nagawa nila? Ayon sa Acts 2 verse 5 to 8, and there were dwelling at Jerusalem Jews, devout men out of every nation under heaven. And when this was noised abroad, the multitude came together and were confounded, because that every man heard them speak in his own language. Yan po ang tinutukoy na speaking in tongues na totoo. Na yung mga tao, narinig nila na ito palang mga disciples na nagsasalita sa kanilang sariling wika. So, yung pong speaking in tongues ay hindi yung unknown na, yung as in na hindi mo maintindihan. Pagsasalita po yun ng mga languages dito sa lupa. Kasi ang purpose is to communicate the gospel to the people. That's the purpose. So, ang nangyari dito, mga Galileans man sila, halimbawa, galing sila, dito na lang sa atin. Halimbawa, ako Ilocano. Ngayon, hindi ako marunong magtagalog. O pagbigay sa akin ng power ng Holy Spirit, na naging marunong na akong magtagalog. O kaya magbisaya. Ngayon, magsasalita ako doon sa Tagalog, yung mga Tagalog, naintindihan nila kung ano ang sinasabi ko. Kasi Tagalog ang aking gamit. Although, formerly, hindi ko alam yung wikang Tagalog. But by the power of the Holy Spirit, alam ko. Yan po yung nature ng tinatawag na speaking in tongues na biblical. At bakit kailangan, sabi nila, kung naiintindihan, bakit may translator? O halimbawa, ako nagtatagalog, marami namang Tagalog nakakaintindi, pero meron namang dyan Bisaya, hindi naintindihan. So, kailangan may mag-translate doon sa Bisaya para naman sa mga Bisaya. Ayun ang ibig sabihin nun. Pero, ang hindi problema dito sa panahon na ito. Kasi, naging multilinguist sila Kayang-kaya nilang magsalita ng ibang mga wika. Kung ano yung wika mo, kaya nilang salitain. So, kung kausap nila ay Ilocano, magsalita ng Ilocano. Pag kaharap naman nila Bisaya, magsalita ng Bisaya. Kung ang kaharap nila ay Ilonggo, magsalita ng Ilonggo. Ganon po kabisa yung kapangyarihan na binigay ng Diyos sa mga alagad noong araw. Kaya sabi dito, every man heard them speak in his own language. Ayan. So, how many languages were represented? Kung bilangin natin sa verse 9 to 12 ay about 16 languages doon
ang represented sa Jerusalem at that time. And the apostles, the disciples, were able to speak in those languages. Pero fluent yung pagsasalita niya. This was an emblem of the gift, which enabled them to speak with fluency language with which they had theretofore been unacquainted. Yan po ang paliwanag sa Acts of the Apostles, page 39. So huwag po tayong maniwala yung mga speaking in tongues ngayon na sila hindi mismong naintindihan kung ano nilang sinasabi nila. Tandaan natin, ang tunay na speaking in tongues, yung speaker, alam niya kung ano ang language na ginagamit niya at nakakaunawa doon sa language. So yung sinasabi niya, alam niya kung ano yung sinasabi niya. So kung magtatanong ka, ano ba yung punto na sinasabi mo, ine-explain niya because he himself understood that language. Tapos yung nakikinig naman, naiintindihan din niya. So there is a communication between the speaker and the listener. Pero may mga peke ngayon na speaking in tongues na yung speaker hindi niya alam kung ano ang sinasalita niya. Yung listener hindi rin naintindihan kung ang sinasabi. Yun yung peke na speaking in tongues. Huwag tayong padaya dun, mga kapatid. So, yan po. Dadako naman tayo sa iba dahil wala tayong panahon. Number 4, bakit good news ang second ascension ni Jesus? The ascension of Jesus is good news because it made it possible for Jesus to be formally enthroned as priest and king with all authority in heaven and on earth. Yan. So yan po yung enthronement na binasa ko kanina. Kaya lang yung in-emphasize ko kanina, hindi gaano yung doon sa enthronement, yung pagbibigay ng promise of the Holy Spirit, yung promise power and na fulfillment ng Joel. Ngayon, ang emphasize natin yung kanyang enthronement. Na-enthrone as what? Basahin ulit natin page 38. Christ's ascension to heaven was the signal that His followers were to receive the promised blessing. For this, they were to wait before they entered upon their work. When Christ passed within the heavenly gates, He was enthroned amidst the adoration of the angels. As soon as this ceremony was completed, the Holy Ghost descended upon the disciples in rich current, and Christ was indeed glorified, even with the glory which He had with the Father from all eternity. The Pentecostal outpouring was heaven's communication that the Redeemer's inauguration was accomplished. According to His promise, He had sent the Holy Spirit from heaven to His followers as a token that He had, as a priest and king, received all authority in heaven and on earth, and was the anointed one over His people. So, kung hindi pala si Jesus umakyat, malaking problema. Yung comforter hindi darating. Tapos yung promise power, yung miracles working power to enable us to preach the gospel, hindi nangyari sana. At wala na tayong high priest doon sa langit kung si Kristo ay hindi umakyat. Ayan. Kaya napakaganda talaga yung kanyang pag-akyat para sa atin. Kasi ngayon, meron tayong pari doon sa langit. Ayon sa Hebrews 5 verse 4 to 6, sabi, and no man taketh this honor unto himself, but he that is called of God, as was Aaron. And so Christ glorified not himself to be made an high priest, but he that said unto him, Thou art my son, today have I begotten thee. And as he said also in another place, Thou art a priest forever after the order of Melchizedek, called of God and high priest after the order of Melchizedek. So na-inaugurate pala siya, na-iluklok si Jesus as a priest and at the same time king, na kagaya ni Melchizedek na he is both priest and king of Salem. Yan. Ngayon, as a priest, saan siya naglilingkod? Kasi yung mga priest doon sa Old Testament time, yung Aaronic priesthood, meron silang tabernacle na pinaglilingkuran. Si Jesus, saan naman siya naglilingkod? As a high priest. Hebrews 8:1-4, sabi, Now of the things which we have spoken, this is the sum, we have such an high priest who is set on the right hand of the throne of the majesty in the heavens, a minister of the sanctuary and of the true tabernacle which the Lord pitched and not man. So ibig sabihin, meron pong dalawang
sanctuaryo na binabanggit dito. Yung sanctuaryo dito sa lupa na pinaglilingkuran ng mga pari nung araw, yung Aaronic priesthood, at saka yung sanctuary doon sa langit nga doon naman naglilingkod si Jesus Christ. Ayan. For every high priest is ordained to offer gifts and sacrifices, whereunto it is of necessity that this man have somewhat also to offer. So kung papaano yun ng mga priest noon ay meron silang gift and sacrifices na ino-offer, si Kristo meron din. Kaya lang may pagkakaiba. Noon, yung mga ino-offer ng mga priest dito na sa lupa is yung mga animal sacrifices. The blood of the animals, yun ang kanilang isinasacrifice. Dala nila at saka yung iba pa. Pero si Jesus Christ, ang dala-dala naman niya na ginagamit niya sacrifice is the sacrifice of His own self. Kaya yung merit of His blood ang kanyang ginagamit ngayon. Yan. Sa langit. So siya po ang ating high priest, yan, doon sa langit after the order of Melchizedek. At ang kabutihan po niyan, ito ang kagandahan, Hebrews 7 verse 11. If therefore perfection were by the Levitical priesthood, for under it the people received the law, what further need was there that another priest should arise after the order of Melchizedek and not after the order of Aaron? And inasmuch as we not without oath, he was made perfect priest. For those priests were made without an oath, but this one with an oath by him that said unto him, The Lord swear and will not repent. Thou art a priest forever after the order of Melchizedek. So dito po mga kapatid, more excellent yung priesthood ni Jesus Christ, kasi doon daw sa Old Testament priesthood ng Aaronic priesthood, hindi nakakapag perfect. Hindi na perfect yung mga worshippers doon. Doon sa serbisyo ng sanctuary nung araw. Pero dito sa priesthood ni Jesus Christ, ay yung mga worshippers ay humahantong sa sa pagiging perfect. So yan po, dito po sa priesthood ni Jesus Christ, mangyayari yung sabi niya nung siya nandito sa lupa, doon sa Matthew chapter 5 verse 48. Be ye therefore perfect, even as your Father which is in heaven is perfect. Mangyayari lamang yun dito sa panahon ng pagiging pari ni Panginoong Jesus Christ. So yun po ang kanyang gagawin para sa atin. And it is His duty na i-accomplish na yung church. Hindi man na perfect nung panahon na nandito siya sa lupa, pero before the second coming of Jesus, ayon doon sa Ephesians chapter 5, ay trabaho niya na ipe-perfect niya talaga ang church. Para pagdating niya sa second coming, maaabutan niya ng church, yung kanyang iglesia, ay without blemish and without spot. But it is already a perfect church. Ayan po yung tinatawag na church triumphant. Ayan. Kaya privilege po ng bawat isa sa atin ngayon na makasama dito sa gawain ni Jesus Christ. So ang panawagan po sa atin, dapat malaman natin ito, as high priest, pinangako ni Jesus Christ na He's going to work out kung papaano na mape-perfect niya ang kanyang iglesia. Pero hindi niya magagawa sa kanyang sarili without our consent and cooperation. Kaya dito ngayon, nangangailangan ating cooperation. Kaya para sa tagumpay ng gawain ni Jesus Christ na ito, kinakailangan na makipag-cooperate tayo sa Kanya. Paano? Magiging obedient tayo. Huwag tayong maging kagaya ng mga Israel na pinag-aralan natin kanina sa Sabbath School na matitigas ang ulo, mga murmurers. Kundi dapat tayo po ay magiging masunurin. Huwag tayong magmatigas ng ating ulo. At ang katulong ni Jesus Christ dito sa perfection of the saints ay siyempre yung Holy Spirit na pinadala niya dito sa lupa as His representative. So habang si Christ ay nagtatrabaho doon sa sanctuaryo sa langit, the Holy Spirit is here working in cooperation with us to make good the work of Jesus Christ in leading His people to reach the perfection of their character.
Okay, mga kapatid. So wala na po tayong time, so ating i-conclude ang ating doon, iiwan natin yung ibang mga references. Wala na time na basahin. Gusto ko lang na i-summarize yung ating bago tayo mag-close, yung ating napag-aralan. Bakit po good news yung ascension ni Jesus Christ? Number one, because the ascension of Christ assures us of a place among the mansions in heaven. Yan. Meron po tayong sigurado na lugar na inihanda ni Kristo doon sa langit na bakasyonan for 1,000 years. And that is good news. Pag pupunta tayo doon, hindi tayo doon sa kalsada, kundi meron tayong talagang parang lugar na para bang yung ikaw ay magpunta sa sa ibang bansa na bago ka pumunta doon ay sabi nakabuking ka na, meron ka ng hotel, nakabook na yung hotel mo. So pagdating mo doon, hindi ka maiiwan sa kalsada, kundi meron ka ng doon, siguradong titirhan. So ganon din po sa atin. Number two, the ascension of Jesus is good news because it makes possible the coming of another comforter, which is Jesus Christ. Pasalamatan natin na dahil napakaganda yung gawain niya para sa atin. Number three, the ascension of Jesus is good news because it made possible the outpouring of the Holy Spirit's power under the figure of the former rain. And then, at alam nyo, ang kabutihan nito is at the end of the Christian era, there is a second outpouring of the Holy Spirit under the figure of the latter rain. Yan din. And that there is an assurance na dahil nandun siya sa langit, mangyayari din yun. Kasi nangyari na yung una, yung former rain, mangyayari yung ikalawa. At yun na nga ang ating pag-asang hinihintay ngayon. Okay, number 4, the ascension of Jesus is good news because it made it possible for Jesus to be formally enthroned as our priest and king with all authority in heaven and on earth. So meron po tayong malalapitan anytime, at yon ay ang ating pari na si Panginoong Hesukristo. Kung meron tayong problema, pwede naman tayong lumapit sa ating mga kaibigan, pero huwag nating kalimutan na lumapit kay Kristo sapagkat siya ang higit na makakatulong po sa atin. So yon po yung ating napag-aralan ngayong umaga. Maraming pong salamat sa inyo at ang aking hangarin at dalangin para sa atin na tayo po ay makipag-cooperate ngayon kay Jesus Christ sa kanyang gawain para pakabanalin po ang ating buhay. Paano tayo makipag-cooperate? By being obedient po. Huwag po tayong magiging pasaway. Yan po ang hinihiling ng Panginoon po sa atin. So, tayo po ay manalangin to close our divine service. Dakilang Diyos, sa kaitaasan po ng mga langit, kami po ay nagpapasalamat sa inyo sa mga salita ninyo na aming napag-aralan. Salamat at meron po kaming Panginoon nandoon sa langit, si Panginoong Hesukristo, na siya po ang aming high priest na tumutulong sa amin. Salamat din po sa Holy Spirit na representative niya dito sa lupa. Nawa po ay tulungan at gabayan kami ng Holy Spirit na yon para kami po ay mahikayat na tunay na makipag-cooperate sa inyong gawain ng pagpapakadalisay sa aming buhay, pagpapakabanal. Yamang alam po namin na kami ay nabubuhay dito sa hulong araw na dito expected na gagawin ninyo ang lubos na pagpapakabanal ng inyong iglesia. Mangyari na ang inyong kalooban sa lahat sa amin po, nakaanib ng inyong iglesia ngayon sa huling araw. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Okay, magandang tanghali po sa inyong lahat. Salamat po sa inyong pakikinig ng salita ng Panginoon. Pagpalain po ang bawat isa sa inyo.